Weather update tayo mga kapatid sa kabila nga ng panahon ng tag-init at pagpasok din ng buwan ng Mayo. Ayon sa Pag-asa, meron tayong posibleng 1 hanggang 2 bagyo na posibleng mabuo o pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kapag buwan ng Mayo. Narito po ang kadalasan nitong tinatak na direksyon na minsan yan po ay nagla-landfall or minsan yan din po ay nagre-recurve paitaas. Ito po yung ating climatological track para sa mga posibleng bagyo kapag buwan ng Mayo. Sa katunayan, sa ngayon, meron po tayong binabantayang 2 low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nakapaloob dito sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Ito pong mas malayo ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,700 kilometers east of northeastern Mindanao. Nasa dito po yan sa karagatan ng Pasipiko. Ito namang mas malapit ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,265 east ng northeastern Mindanao. Ito pong mas malapit ay hindi po natin nakikitang maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Pero yan po ay posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at maaari din po magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa darating na Wednesday. Ito namang mas malayo ay nasa medium po o katamtaman ang tsansa maging isang ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Yan din po ay kumikilos, pakanluran at posibleng makarating sa ating boundary line sa darating na weekend. If ever ito po ay maging bagyo at makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name ng Kaloy. Pero sa ngayon, ito pong dalawang sama ng panahon na ito ay wala pa pong direktang epekto sa atin at kahit meron po tayong binabantayang mga low pressure area, hindi pa po magsisimula ang panahon ng tag-ulan. Magpapatuloy pa rin po ang matinding init at alinsangan ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot pa rin ng epekto nitong ating easterly. Sa ngayon, meron lang tayong mga ilang thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng Palawan at Zamboanga Peninsula at mga localized sa pagulan sa natitirang bahagi ng ating bansa. Pero ang malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas pa rin po ng matinding init ng panahon at alinsangan, lalong-lalo na sa tanghali. Sa katunayan, narito po ang ating pinakamatataas na heat index na naitala ngayong araw. Yan po ay umabot sa hanggang 44 degrees Celsius sa mga areas po ng Pangasinan at Catanduanes. Samantalang dito naman po sa Ilocos Region, naglaro naman po yan o pumalo sa hanggang 43 degrees Celsius. Ganun din po sa ilang bahagi ng Central Luzon, sa Bulacan, nasa 42 degrees Celsius po yan. Sa Maasin naman, sa Southern Leyte, pumalo din po yan sa 42 degrees Celsius. At bukas naman, narito naman yung ating inaasahang pinakamatatas na heat index. Posible po yan muling umabot sa hanggang 43 degrees Celsius sa mga areas ng Pangasinan, Occidental Mindoro. Sa Ilocos Region, mainit po muli, papalo muli sa 42 degrees Celsius yung ating heat index. Samantalang sa Mindanao at Zamboanga del Norte, nasa 42 degrees Celsius din po yung ating inaasahang heat index. Again, karamihan po sa ating lugar, sa mga areas po sa ating bansa ay nakararanas na po ng mga dangerous level o mapanganib na level ng heat index. Kaya doble ingat po tayo mga kapatid. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at malinsangang panahon. Yung ating heat index po ay naglalaro sa 38 hanggang 40 degrees Celsius. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugalihin po rin po ang pagdadala ng payong pananggalang sa tinding init ng panahon, lalong-lalo na po pag naglalakad tayo sa kalsada. At again, ugaliin pa rin po natin ang pag-inom ng tubig para makaiwas po tayo sa dehydration. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.